We're going to dive into the Word of God in Genesis 26, verses 12 to 14. So if you have your Bible, that's the first book in our Bible. Genesis 26, verses 12 to 14. Sabi po dito, Then Isaac sowed in that land. Siya po ay nagtanim daw. He sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Grabe namang prosper yun, no? He was prosper, he continued to prosper until he became prosperous. Gusto niyo ba yun? Times 3 yung blessing nyo, di ba? Grabe, no? For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. God bless the word of God. And right now, before we dive in, before we continue, can we just close our eyes again for a moment and let's take a couple of seconds to welcome the Holy Spirit today. Holy Spirit, we welcome you. God, we're empty vessels wanting to be filled. And like we sang a while ago, fill us with your Holy Spirit. Through your word, Lord, may we get to know you more. Ma-experience ka namin, ma-encounter namin. Yung move mo, yung galaw mo, yung restoration mo, yung renewal mo sa aming mga isip, transformation na aming puso. Through your word, O Lord, may we experience all these things, God. I also pray, Holy Spirit, use me as I share your word today. We're hopeful, we're excited, we're expectant for your move this morning. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord Church. This morning, I want to title my message. It's called NEE. Ano po ba ibig sabihin ng NEE? Alam niyo po, just recently, our President Bongbong Marcos, he said the news. Okay, may news po siyang sinabi po sa atin na tayo po ay nasa state ng National Energy Emergency. Okay, yun po ibig sabihin ng NEE. So in line to that, siya po ay naglabas ng isang ordinance or I think news na tinatawag na 4-day work week. So isang linggo, 4 days lang po tayo. 4 days sa school, 4 days sa work. Alam niyo po, kami po ay nag-visit last Friday sa health office, sa isang government office po natin dito sa Baguio. And sa laking gulat po namin, sarado po wala. Kasi nag-start na po yung 4-day work week. At dahil shortage po ng energy din, ang oil, okay, ay nagtaas din. Gasolina, nagtaas. Kaya nga, nagmamahal na po ang mga bilihin, nagmamahal na po yung transportation, yung iba po naglalakad na, yung iba nagmomotor. Sino dito nag-jogging papunta dito sa church? Wala naman. Nagtaas na ang oil. Sa tingin ko, hindi lang tumaas na oil, yung baby oil feeling ko. But anyway, tayo po ay naapektuhan dyan. Tapos makikita po natin on a weekday, ang mga sasakyan hindi po ginagamit. Maluwag po ang mga daan. Minsan napunta po kami sa SM parking lot, wala na po nagpa-park doon. Dati lagi pong puno yun. And it's because of what we call NEE, National Energy Emergency. Yan, nagkaroon ng declaration. Now, kapatid, alam niyo po, ano po ba yung minsan attitude po natin pagka may mga gantong problema or crisis? Ang una sigurong response po natin maging kuripot. Sino po dito mga kuripot? Wala, amen. Kasi ang mga COG Baguio, giver. Okay, anyway. Ang unang response natin, di ba, maging kuripot, mag-hoard. Naalala ko nung pandemic, naubos ang mga alcohol, naubos ang mga tissue, naubos ang mga face mask. Kasi tayo, ang magiging reaction natin, maging selfish Di ba? Itago natin lahat para sa sarili natin. Pag may gustong magpalibre, hindi muna pwede. Okay? Kasi kailangan ko magtipid. Kailangan natin mag-save. No? Yan kapatid ang una po nating mga response. Ito pa, huwag muna tayo magbigay sa church. Huwag muna tayo magbigay kay Lord. Lord, prioritize ko muna yung sarili ko. Pag may mga gantong crisis, kapatid, minsan nagiging selfish tayo, minsan nagiging self-centered po tayo. Ang nagiging mindset po natin is maging tight. Alright? Ito yung tanong Kapatid, sa mga gantong crisis, yun po ba ang gustong attitude ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Yun po ba yung calling ng Lord para sa atin?
Yun po ba ang desire ng ating Panginoon sa bawat isa? When there's a famine, when there's a crisis, pagka may emergency, yun po ba ang gusto ng ating Panginoon? Because if we're gonna go back to our text in Genesis, makikita natin na si Isaac, ano po sabi niya doon? He sowed in that land. Now, to give you a context, ano po ba nangyayari sa kanilang lugar during this time? If we're gonna read verse 1 of chapter 26, ano pong sabi po dito? Ito yung nangyayari sa kanila. There was a famine. Pakisabi famine. There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. So may nangyari na pong famine, tapos nagkaroon ulit ng famine ngayon, ng crisis, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, and Gerar. So makikita po natin, ito yung context. Meron po silang siguro may national energy emergency kasi wala pong pagkain, wala pong mga inaani, wala po silang na-reap, wala pong harvest. So there was famine. But what we can learn from this story, that despite of the famine, Isaac still sowed. Sino po dito na try ng magtanim? Again, may joke sana ako sa pagtatanim eh. Kaso ang magtanim ay di biro. Anyway. Pero mapapansin natin, no? Ewan ko kung na-try yun na magtanim eh. No? Di ba pag summer, pag tagtuyo, hindi ka magtatanim eh. No? Kasi walang tubig. Di ba? Magtanim ka pag wet season. No? Para maganda po yung mga tanim na at makaani po tayo. But look at this. Despite of the famine, Isaac still sowed. Siya po ay nagbigay. Siya po ay nagtanim. At kapatid, yun po yung mga pag-uusapan po natin ngayon. Because again, yun po yung gustong attitude na ating Panginoon. And if we're gonna look at ourselves, look at the church, what does a church look like? Or what should a church look like in times of famine and crisis and pandemics? Tingnan mo saglit yung katabi mo. Anong itsura niya? Pagka may problema siya, tingnan mo siya saglit. Anong itsura niya pag taghirap? Anong itsura niya pag nangangayayat na, pag wala nang makain? No? That's the church. So we're not talking about a physical church. Pag sinabi bang church, yung lights ba? Pag sinabi bang church, yung building ba? Pag sinabi bang church, kailangan madilim. Okay? Pag sinabi bang church, kailangan may upuan, ganon. No? What does a church look like? Or what should a church look like? And we are the church. Kapatid, ano po ba dapat ang maging itsura natin pag ganito? I read a verse in Acts 2, verses 44 to 47. This is a picture of the early church. Okay, isa sa mga unang simbahan na naitanim. Now, all who believed were together. Imbis na ma-disunite sila, imbis na maging makasarili sila, you know what they did? They united. They were together and had all things in common. And then, they sold their possessions. Binenta po yung mga ari-arian nila, garage sale. Kaya support po natin garage sale natin. And then goods. And then they divided them among all. Ano po sabi doon? So anyone had need. Ganito po ang itsura dapat ng isang simbahan. Ganito po dapat ang itsura ng COG Baguio. Kapatid, pagka may problema, pagka may crisis, ano nangyayari? Nag-unite. Ano pa? So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread. Okay? Ibig sabihin ng breaking bread, binati ko para sa akin yung isa, sa iyo yung isa. Oh, they were sharing from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart. Yung nakikita ko dito, yung fortified houses. Amen. Amen, Donnie. Diba? Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Wow, what a picture. Kapatid, alam niyo po, sana ganito po maging itsura ng COG Baguio. Nakangiti, nagpupuri. Ngitian mo yung katabi mo saglit. Pakita mo yung ngipin mo sa kanya. Sabihin mo, nag-toothbrush ako. May tinga. Diba? Sana ganito itsura natin. Alam niyo po, yung culture ng Pinoy, may tinatawag po tayong bayanihan. Noong unang panahon, ganyan, no? Pagka lilipat ka ng bahay, may lipat bahay gang.
Tutulungan, nagkakaroon ng unity. Alam niyo po, imbis na sana pagka may NEE na tinatawag, sana nagtutulungan po tayo. Amen. Nagsisharean tayo. Whoever has need, we help one another. Whoever has need, we give a helping hand. Because this is the desire of God for the church. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang kuripot. Ha? Pakisabi sa kanya, huwag kang kuripot. There's an illustration in the New Testament. This is the story of Jesus. They saw a fig tree. Okay, may nakita po silang fig tree, the disciples. One day they were walking, may nakita po silang ganitong klaseng puno. Ang problema, itong puno po na to, walang bunga. There was no fruit, walang fig. Wala pong fruit. Okay, hindi po siya nagbunga. Okay? Now, ano po nangyari po sa verse po na to, sa story po na to in Matthew 21:18 to 19, when Jesus saw this in the morning, as he returned to the city, Jesus was hungry. Nagutom siya, parang kayo. Feeling ko gutom kayo eh. So nagutom siya. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves. Okay? And said to it, let no fruit grow on you ever again. Alam niyo, bata ko, inaaral ko to, binabasa ko to nung bata ko. Sabi ko, grabe ka naman, Lord. Kawawa naman yung puno. Like, parang, puno lang yan. Di ba? Parang ang puno nga sa mga theater show, extra lang eh. Alam niyo, pagka may mga theater show kami nung high school, ang role ko lagi ako yung puno. Ganon. Tapos, sabi ko, Lord, grabe ka naman sa puno. Ba't mo naman kinurse ng ganon? No? Sabi ng Lord, let no fruit grow on you ever again. Grabe, no? And I started to ask why. Ba't kaya? Because listen to this. Jesus was hungry. He wanted to be filled. He wanted to grab something. Pero kapatid, ano nangyari? Walang maibigay yung fig tree. Wala pong fruit. And I think, kapatid, this is a picture of us. This is a picture of what God wants for us. Na sana, kapatid, tayo po ay nagbe-bear fruit in season and out of season. Whether you feel it or not, we give our fruit. We bear fruit. Kahit, kapatid, mahirap na, nakangiti pa din. Kahit ang hirap mahalin ng katabi mo, you still love your enemies. Amen. Ayaw ng iba. Sinampal ka na, inoffer mo pa yung kabila. Isusubo mo na sana yung cake mo. Pero binigay mo pa sa katabi mo, That's what bearing fruit means. Because Jesus was hungry, He wanted something, hindi na ibigay. Could it be God wants you today, pero hindi mo handang ibigay yung sarili mo? No? Kaya kapatid, kinurse ng ating Panginoon yung fig tree na to because it was not bearing fruit. Hindi po naitanim ng tama, wala pong naani. So church, today, ito po pag-uusapan po natin. Kailan ba tayo magtatanim? Okay? Kailan ba tayo magbibigay? And again, planting and giving is more than giving money. Okay, baka iniisip nyo na naman, pera. Kapatid, hindi po pera ang pag-uusapan po natin ngayon. We're talking about the attitude of generosity. So we plant, number one, even when, number one, we don't have resources. Even though we have no resources. Okay, church? Sino po dito yung mga taga-Camp 7? May mga taga-Camp 7 po ba dito? Camp 7, mag-ingay. Okay. Hindi sila maingay. Bakit? Malulungkot yung mga yan. Alam niyo pong bakit? Kasi isang ambon lang, wala na kuryente agad. Anong feeder tayo? Feeder 12. Dati feeder 13 kami, nilipat sa 12. Ganun din. Wala nangyari. Okay. Naubusan ng kuryente. Madalas. And ewan ko kung na-try nyo na to, di ba? Yung parang, ako po kasi nag-work po ako from home. Yung tipong isi-send mo na sana yung email mo, i-click mo ng gano'n, tapos nawala ng kuryente. Kaya sa school, na-try nyo na ba yun yung nagsusulat kayo ng paper, ng exam, nagsusolve kayo, gano'n. Kasi syempre, excited ka. Nag-review ka eh. Tapos nung patapos ka na, naubusan kang tinta. Na-try nyo na ba yun? Na-try nyo na maligo? Na-try nyo na ba? Naliligo ba kayo, church? Like, hello.
Na-try nyo na yung naliligo kayo, tapos may shampoo ka na, tapos biglang naubusan ng tubig. Na-try nyo na ba yan? Kapatid, yun yung ibig sabihin ng no resources. Naubusan ka ng source. Naubusan ka ng resource. Alam niyo po, si Kuya Lo, kahapon, inayos niya po yung isang generator ng member ng church. Isang member po sa church natin, naayos niya. Yung generator nila. They're also working from home. So sila bumili ng generator, tapos nasira. Inayos ni Kuya Lo. Ngayon, nung naayos, tuwang-tuwa. Alam niyo po, sabi ng ka-church natin, sana mag-brown out. Asan na yung brown out? Dalhin niyo ngayon. Kasi kapatid, ano ang nangyari? May resource eh. Kaya may pupuntahan eh. May source of energy. Pakisabi energy. May energy eh. May kukuhanan ka. Ito yung tanong. Paano pag wala? Pag walang resource. Pag walang pera. Makakapagbigay ka pa ba? Pagka walang energy, makakapagbigay ka pa. Makakapagtanim ka pa rin ba? Okay? Alam niyo po sa local cafe po natin, gusto ko lang pakita yung menu po natin. Yan yung menu natin. Medyo maliit, no? Pero may tinatawag tayong Hebrews, yan yung mga coffee, Gentiles, yan yung mga non-coffee. Okay? Sa Gentiles, meron po tayong tinatawag na sweet aroma. Bakit po ganyan? Kasi pag inamoy mo yan, it's a sweet aroma. Masarap din yan. Pero alam niyo po, recently, in the past weeks, siya po ay not available. Hindi available. Pero alam niyo po, kahapon and this week, naging available na itong drink na to. May umorder po recently, ako po yung nag-take ng order. Sabi niya, may horchata na po, may sweet aroma na. Sabi ko, meron. Alam po yung reaction niya, buti na lang. Like, parang may sigh siya of relief na at last, buti na lang, meron na. It's not available kasi kulang kami ng resources. May isang ingredient na hindi namin ma-provide. Walang resource eh. Kulang, hindi namin ma-provide. Pero nung meron na, available na siya. Kaya pwede niyo siyang orderin mamaya. Tikman niyo. Okay, anyway, side comment lang. Pero nakita ko yung reaction niya parang, pag ganun pa siya eh. sobrang relief niya na makaibuti na lang meron ng drink na ganito. You know, it's an illustration na what if si Lord, ikaw yung in-order niya. May gustong hingin si Lord sa'yo. Just like Jesus, He was hungry. He's wanting you to give. He's wanting you to plan. He's wanting you to be generous. He's wanting you not to be selfish, not to be self-centered. Kasi tayo minsan, Lord, wala naman na ako mabibigay, wala akong resources. I'm not available. Baka kapatid, minsan ganun yung attitude natin, ganun yung reaction natin. Pagka si Lord may challenge natin, Lord, I'm not available. Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ko mabigay. Lord, hindi ako makapag-say yes. What if, kapatid, gusto kong gamitin ni Lord to split the sea? Gusto kong gamitin ni Lord for a miracle? Gusto kong gamitin ni Lord to kill Goliath? Gusto kong gamitin ni Lord for a great thing in your life? Pero ang sagot natin, no resources, Lord. Not available, Lord. Sayang naman. Pakisabi sa katabi mo, sayang naman. Sayang naman, kapatid. Just because we think we can't do it. Lord, I don't have the ability. Lord, I don't have the skills. Lord, cute lang ako, hindi ako gwapo. Cute lang. Ba't mo ako gagamitin, Lord? Diba? Sayang naman, kapatid. And this is what I've learned, church. Look at this. God does not look at your ability. God looks at your availability. As long as you're available, God can use you. Sige po, palakpan natin si Lord Church. He's not wanting that you have it all together. He's not wanting that you're gonna be the rich man bago kanya gamitin, kapatid. All you need to do is to give yourself. Even though you don't have any resources. I mean po, when I started the ministry, when I started leadership, kapatid, wala po akong Bible school, wala po akong mga training. Okay, I don't have the skills. Looks lang, pero wala akong skills, kapatid. But you know what? I was available. Pakita mo yung katabi mo, available ka ba? Huwag mo i-date ha, mama mag-date ka. Huwag naman. Ang tinatanong ko dito, kapatid, handa ka ba magpagamit kay Lord? Amen. There's a story in the Bible. This is the story of the widow.
a widow, and may anak po siya. And si Lord may challenge sa kanya eh. Okay? Through the Prophet Elijah, ang nangyari, sabi ni Elijah, painom nga ako, pahinga ako ng pagkain. Tapos sabi ng widow in 1 Kings, basahin po natin saglit. So, he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed, a widow was there. Ano pong ginagawa? Gathering sticks. Magluluto na sana siya, mag-iihaw siya. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, kukunin niya na, he called to her and said, please, bring me a morsel of bread in your hand. Grabe naman, Elijah. Di ka na nakontento, may tubig, may bread pa. Okay? Nangihingi si Elijah ng bread. Kapatid, hinihingi niya to sa widowed woman. And alam niyo po, sabi ng widow, okay, sige, bibigay ko na, pero mamamatay na kami. Last meal na namin to. But you know what they did? They gave it anyway. Kahit wala na silang resources. And you know what's the result? God multiplied it. God gave 100-fold for this widow woman. Sige, palakpan niya natin si Lord Church. So what's my point? What's my point? You don't need to have it all together to give to the Lord. Again, we're not talking about money. Minsan kasi iniisip natin, Lord, hindi pa perfect yung buhay ko. Ayoko magpagamit, Lord. Hindi ako available pa. But what I've learned is, even though you don't have resources, you can still plant. You can still give. You can still say yes to God as long as you're available. Second thing that I realized, we need to plant even when emotions are low. Sino masaya ngayon? Masaya ba kayo? Parang low yung emotions ngayon eh. Okay, anyway. Alam niyo po recently, I think that was last Thursday and Friday, may mga students po tayo, may mga reviewees tayo na mag-exam ng civil engineering. Okay? Nagpa-pray po sila, gano'n. So pinag-pray natin. Ewan ko kung na-try nyo na to. Na-try nyo na ba ever ma-excite sa exam? Kasi lahat sila pagtatanungin ko, anong feeling nyo? Kinakabahan ako. Ayoko na. Sabi ng iba, hindi na ako mag-i-exam. Like, lahat sila kinakabahan. No? Mabigat yung feeling. Pero yun na nga eh. Naging excited na ba tayo ever sa exam? Parang yung, ba't ka masaya ngayon? Mag-i-exam kami bukas eh. Walang ganun eh. Di ba? Pero yun nga, what I've learned is, kahit kapatid, hindi ka excited, kahit kinakabahan ka, mag-i-exam ka pa din eh. Itutuloy mo naman ah. Di ba? Diba? Mag-aayos ka pa. You know, you're still gonna do it. Even though emotions are low. Why? Because you wanna achieve something. Gusto ko ipakilala sa isang basketball player. His name is Kobe Bryant. Kilala niyo ba yan? Okay, one of the greatest to play basketball ever. Okay? And alam niyo po, si Kobe, he's known for his workouts. Pagka siya nag-work, hindi lang siya sikat pagka siya po ay naglalaro sa NBA game. But even off the court, sa labas ng court, sa labas ng game, alam niyo po ginagawa niya, sikat na sikat siya sa mga workout niya. Dahil ang workout niya nagsisimula ng sobra-sobrang maaga. And there's a story about this, a coach, his name is Alan Stein. Yun po yung pangalan po niya ata. And nagkaroon siya ng privilege makipag-workout kay Kobe. Sabi nila, ang workout ni Kobe nagsistart ng 4 a.m. Sino nagigising ng 4 a.m.? Wala. Malamig kasi dito sa Baguio eh, di ba? 4 a.m. So sabi ng coach na to, 4 a.m.? I-impress ko nga si Kobe, saglit. Agahan ko. Punta ako dun sa gym ng 3:30. So nag-alarm siya ng 3 a.m., andun na siya ng 3:30. Habang papalapit siya sa gym, kapatid, nakita niya, naka-on na yung mga ilaw. Nakita niya, parang may mga nagdi-dribble na. Laking gulat niya, kapatid, si Kobe at 3:30, pawis na. Nag-workout na since 3 a.m. At kapatid, alam niyo po, one of his famous quotes, one of he's very known for is that he does workouts even though he doesn't feel it. Kahit hindi niya po feel, kahit low yung emotions niya, ano po ginagawa niya? Tuloy lang. Alam niyo po kami, nag-gym ngayon.
And minsan may times na, syempre, ang aga-aga, gigising ka ng 6:59. Hindi 7 6:59. May times, kapatid, na parang, ayoko na. Ewan ko nga sa inyo dito, di ba, pag traffic na, ang init na ng ulo mo, tapos ang init-init pa dito sa Baguio, umiinit na, di ba? Tapos nag-aaway pa kayo ng katabi mo, kasi late na siya. Di ba? Tapos yung anak nyo, iyak pa ng iyak. Emotions are low. Pero praise God, buti na lang, church pa rin kayo. Sabi sa katabi mo, congrats, good job. Sabi mo, nag-church ka pa din. Kahit hindi mo feel. And that's the point. We should not rely on our emotions. Hindi porke hindi mo feel, hindi porke hindi ka excited, hindi mo nagagawin. Hindi ka na mag-church. Hindi ka na magbabasa ng Bible. Even though emotions are low, we still go. Amen. Sino po dito nagbabasa ng Bible? Yan. Alam ko mga COG Baguio nagbabasa ng Bible. Nakita ko si Mami Vivian, nagdala ng Bible niya. Nagdala kayo ng Bible niyo? Hindi. Okay. Sino may dalang Bible? Ayan, si Tita Be. Palakpan natin yung mga may Bible. Hey! Alam ko mga COG Baguio, mahilig magbasa ng Bible. Wala nag-amen. Anyway. Na-try nyo na ba yung yung hindi kayo nakapagbasa ng Bible ng mga 2 weeks? Or maybe 3 weeks. Or maybe a month. Hindi ka nakapagbasa. Anong feeling mo minsan? Parang feeling mo guilty ka, di ba? Parang, ang sama ako. You know what I've learned? Pag hindi ka nakapagbasa ng Bible for a long time, encouragement, dapat di ka mag-guilty. Huwag ka mag-guilty. Grabe, Moses, like, talaga? Ako kapatid, huwag ka mag-guilty. Magutom ka. Sana magutom ka. Sana tayo kapatid, pag hindi tayo nakapagbasa ng Bible, hindi nakapag-church, sana huwag tayo mag-guilty. Sana magutom tayo. You know what He says in His Word? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. This is our spiritual food. Alam niyo po, wala po akong nakitang tao na hindi siya kumain tas na guilty siya. Ay, hindi ako kumain Ang sama akong tao. Hindi, di ba? Walang ganun, di ba? Kapatid, pag di ka nakakain, gutom ka, nagkikrave ka, gusto mo kumain. Kapatid, same thing sana sa Bible. Hindi tayo mag-guilty, sana magutom tayo. Like, gusto ko na mag-church. 10:30 service, 9 pa lang, nandun na ako. Di ako nakapagbasa ng 1 verse today. Buong Bible na babasahin ko. Ba't ganun? Ayaw niyo. Sige. Because when it's guilt, it's based on emotions. Nagre-rely tayo sa emotions. Di ko feel magbasa Hindi ako excited magbasa But church, we need to do it even though emotions are low. Alam mo po, one of the famous quotes or verses in the Bible is Psalm 42:11. This is a psalm by David. Alam niyo po, ano po yung sabi niya po dito? Why are you cast down, oh my soul? Sabi ni David sa sarili niya, ba't di mo feel? Ba't di mo ma-feel? Parang ang lungkot mo, David. Sinasabi niya sa sarili niya, why are you disquieted within me? Parang, ba't wala ka sa mood? Sabi niya po sa sarili niya, hope in God, for I shall yet praise Him. Sana tayo kapatid, kahit di natin feel, kahit di natin alam yung kanta, kahit nagkamali worship team, magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan natin si Lord Church. The help of my countenance and my God. Sana ganun kapatid, na kahit wala tayo sa mood. Kahit siguro sa elevator nag-aaway pa kayo ng asawa mo, pagkalabas, ngiti kayo agad. Mag-worship tayo agad. Amen. We should not rely on emotions. Ewan ko kapatid, kung na-try nyo ng ma-in love. Na-try nyo na ba ma-in love? Diba? May tinatawag na love at first sight. Yung naglalakad ka sa session, ay nagja-jogging ka, tapos may nabunggo ka. Tapos nahulog niya yung mga papel niya, tapos pinulat niyo gano'n, tapos nagtinginan kayo, bumagal yung mundo nyo. Love at first sight. This is what I learned about love.
Love is not a feeling. It starts from there. Doon nagsisimula, syempre kailangan kilig. Kailangan ma-excite ka. But to stay in love, we should not rely on feelings. Love is a choice. Pero hindi multiple choice, ha? Sabi nung isa, sabi sa Bible, love one another. Sabi nung isa, love another one. Mali yun. Okay. Parang hindi kayo tumatawa masyado. Parang wala energy ngayong morning. Anyway, love is a choice. Kahit hindi mo siya gusto, kahit mabaho hininga niya, kahit hindi siya naghugas ng pinggan, kahit hindi siya naglalaba, kahit hindi niya pinagbubuksan ng pinto, hindi siya pinaglulutuan, you still choose. Why? Because you don't rely on emotions. Kapatid, it's the same thing with God. We choose to love God kahit feeling natin hindi siya gumagalaw. We choose to love God kahit feeling natin tahimik siya. We worship God despite of any circumstances. Minsan kasi, di ba, pagka worship tayo, parang ang hirap itaas ng kamay natin. Di ba, parang ang bigat eh. Di ba? But you just choose to do it anyway. This is what I've learned, church. When you worship, you're not faking it. When you worship when it's hard, you're not faking it. You're just being faithful. Amen. Palakpakan natin si Lord, church. So, huwag na natin antayin yung perfect moment. Huwag na natin antayin yung perfect emotions, perfect excitement. Huwag na rin natin antayin yung katabi natin na mag-worship bago tayo mag-worship. Gusto niyo ba yung katabi niyo ngayon? Gusto niyo ba sila? Okay, last chance. Pwede tayo mag-exchange seat. Gusto niyo ba? Wag na. Okay. Pero kapatid, we don't need to wait for everything to align before we say yes to God. Alam niyo po, nabasa ko po sa Ecclesiastes just this morning, Ecclesiastes 11, verse 4. Sabi niya po dito, he who observes the wind will not sow. And he who regards the clouds will not reap. Those who wait for the perfect weather will not plant. Hindi ka magtatanim ever, kapatid, kung nag-observe ka, wait lang may hangin, huwag muna. Di ba? Wait lang, yung worship leader, parang nagkamali, hindi mo na ako mag-worship. Hindi ko alam yung kanta bago, hindi mo na ako mag-worship. Kapatid, don't wait for the perfect moment. You can worship God every day, anytime. You can say yes to God, even when emotions are low. Minsan papalakpakan natin si Lord, church. And lastly, we need to plan even when we are enveloped with problems. Kapatid, tayo, ang buhay, may problema lagi. One of preachings of Pastor Bong before na, well, in fact, pagka on the way ka na kay Lord, yung relationship mo sa Kanya, the more na magkakaroon ka ng problema eh. Hindi porke nasa church tayo or Christian ka, wala ka na ng problema. Sometimes, may envelope ka pa eh. Masusurround ka pa. Ang bigat pa. Mabigat ka na nga. Bigat pa lalo yun. Problema natin. Amen. Di ba? Parang grabe, no? Again, talking about David, he was anointed as king at very young age. He was anointed as king, 15 years old. Wait lang, Lord. Na-anoint na siya. Dapat blessed na siya eh. Dapat perfect na yung buhay niya eh. Pero alam niyo po nangyari after that? After niya ma-anoint, inutusan siya ng tatay niya. Huwag ka munang lumaban-laban ha. Utusan. Minaliit ng kanyang tatay. And when he was about to be promoted, ano pong ginawa sa kanya ni King Saul, the king before him? Muntik siyang patayin. Nagtapo ng spear sa kanya. Because of that, David was on the run. Nagtatago siya buong buhay niya. Nawalan siya ng pera, nawalan siya ng resources, wala na siyang friends. Mag-isa niya, kapatid. Dapat, wait lang. Dapat, pagka-anointed ka, dapat wala ng problema eh. Pero makikita natin, kapatid, sa buhay po ni David, that
even though he was enveloped with problems, he remained faithful. May chance. Dapat patayin niya na si King Saul. He was in the cave. But you know what he did? Ba't ko hawakan yung anointed ng Lord? Grabe ba? He was faithful. And kapatid, sana sa atin din, I know we came here today. Actually, yung iba nga sa atin dito, kaya tayo pumunta ngayon kasi may problema tayo. But praise God, you came to the right place. Because even though we have problems surrounding us, we still remain faithful. We still give. We still plant. Kahit may famine, we still say yes to God. At alam niyo po, there's a story in the Bible. This is the story of Gideon. Gideon the 300. Sila po, they're about to face the Midianites. Ito pong mga Midianites, thousands of them, army. Laban sa 300 ni Lord. Hundreds of thousands of soldiers against 300. Talo ka talaga nun, kapatid. And they were surrounded, enveloped with enemies. You know what they did? Judges 7 verse 20 says here, then the three companies, three groups of the 300 blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing. And they cried, the sword of the Lord and of Gideon. You know what they did? When they were enveloped with enemies, sabi po, on their left hand were torches. On their right were trumpets. So what did they do when they were surrounded? Amen. Amen. They worship God. Wala nang resource, 300 na lang sila. Siguro during this time, di rin nila feel. Takot sila eh. Dami. They were enveloped with an enemy that they can't defeat. But they worship anyway. Palakpakan po natin si Lord Church. At yung NEE na yan, pwede ba i-redeem natin saglit? We plant even when we don't have resources. Even emotions are low. Even though we're enveloped with problems, we still give. And I want to end with this. You know, our church has a heart for outreach, has a heart for missions. And this coming April 25 to 26, praise God, we're gonna do another medical mission. Dalawa pa. Praise the Lord. Palakpan nga si Lord Church. One in Barangay San Vicente and one in Barangay Balsigan. And we're doing this out of a heart to share the love of God. Kaya nga po natin tinanim ang AgCap, yung local cafe natin. The tagline itself says, love in every cup. Because we want to share the love of God. Mamaya, pag makikita nyo sa CR po natin banda, may mga pictures po ng mga medical missions po natin. Because we try every effort na ang church hindi po limited dito lang. We try to go out. We're a church on the move. So we have a target na lahat po ng barangay po dito sa Baguio, all 128 or 129 barangays, magkaroon po tayo ng medical mission. Makatulong man lang tayo. No? Sabi ko nga, when we do missions, hindi natin nasusolve yung problem nila. Never. No, hindi natin mabubuhat yung binubuhat nila. Pero at least man lang, gumaan. In our small ways, at least we can help. We do check-ups, we do dental services, may bunot, may fluoride sa kids, may optical services. At the same time, we give out groceries to them. Now, listen. Our church is not that rich. Okay? Di po tayo mayaman. Gwapo lang at magaganda. Amen? Amen. Okay. But even the church, we lack resources. Well, in fact, we have 8 full-time workers here in church. And we have operations, and we're renting a church, we're renting a pastoral house, we're renting the 3rd floor. Kapatid, yung bills pa every month. And it's coming every month.
tayo nagbabayad. Sometimes may deficit, minsan deficit. Ganun, kasing laki. Right? And we're not a rich church, a perfect church. We don't have support from any other churches. We're independent. We're a local church. And if you're gonna ask me, ba't pa natin gagawin yan? Ba't pa tayo magtatanim? Ba't pa tayo tutulong sa medical missions? Because just like what Isaac did, we're gonna go back to the text, verse 12. He was in a famine, but he sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. That's why we do this. Because we plan even though we have no resources, even when emotions are low, we still serve. Even though we're enveloped with problems. Alam niyo po yung mga usher, ngiti ng ngiti yan, pero ang dami rin nilang problema. But we still say yes. I'm gonna end with this. This is what I believe. God does not bless the season. He blesses the seed. Ang binibless ng Lord, yung tinanim mo. Sana, patuloy tayo magtanim at magtanim. We can serve, we can plant through giving out groceries. Meron po sa likod mamaya, may mga blue bags po tayo that we can give groceries. We can also give financially. If that's your gift, you can give financially. And we want to invite everyone, lahat po tayo. Sana mag-volunteer po, rin po tayo during that medical mission. Again, it's not about money. It's about planting a seed for the Lord.